It's fast break time! Ano, tara? Sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may mas maayos na kalidad ng buhay ang bawat Pilipino at makalikha ng livable community sa bansa, aba, sagot yan ng kapit-bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS ng DSWD. Para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa programa, makakasama natin si Registered Social Work at Attorney Bernadette Mapoy Joaquin, ang Director 4 at National Program Manager ng Kalahi SEEDS. Sa ating unang tanong, paano nga ba nakaaapekto ang partisipasyon ng komunidad tungo sa kabuuang pag-unlad ng pamayanan? Sa pamamagitan ng partisipasyon, ang mga mamamayan mismo natin, yung arkitekto at boses ng kanilang pag-unlad. Kung saan sila mismo yung nag-identify ano yung mga proyekto na makakatugon sa kanilang pangailangan at sa kanilang sariling pag-unlad. So paanong paraan naman nakatutulong ang Kalahi SEEDS para makalikha ng mga dagdag na kita at oportunidad sa trabaho sa loob ng komunidad? Dalawang bagay yan, meron tayong tinatawag na paid labor o yung mga nag-create ng lokal na trabaho. Kapag merong ini-implement ng mga proyekto ang Kalahi katulad ng mga roads o kaya mga evacuation center or daycare center, meron yung local or paid labor na tinatawag. Aside doon, dahil nga meron na tayong mga kalsada, mga tulay, mas nagkakaroon ng mga economic activity doon sa lugar. Yung mga magsasaka, yung kanilang mga produkto ay mas madadala na nila. Yung mga lokal na negosyo ay mas lalo din uunlad. Sa paanong paraan naman nakatutulong ang community empowerment sa pagtaas ng tiwala ng mga mamamayan sa sarili nilang kakayahan na makaangat mula sa kahirapan? Tumataas ang kumpiyansa ng ating mga mamamayan, ating mga kababayan na kaya pala namin o kaya ko pala. Kaya nila na maging arkitekto ng sarili nilang pag-unlad. Sila mismo yung mag-implement, sila mismo yung magpo-procure, sila mismo ang gagawa at sila mismo yung may kumpiyansa na yung nagawang proyekto ay tutugon sa kanilang pangangailangan. Paano naman nakatutulong ang transparency at community participation para sa tamang paggamit ng pondo para sa poverty reduction? Kapag may transparency, panatag yung mga tao. Panatag sila na nasusunod yung proseso kung paano ina-identify at ini-implement yung project. Panatag din sila na yung lahat ng sentimo na gagamitin ay mapupunta kung saan ito na ilalaan. At iyon ay inilalaan kung saan yung mga proyekto na kanilang pangailangan. Paano naman nakatutulong ang community-driven approach para sa pangmatagalang pag-unlad at hindi lamang para sa panandaliang tulong sa mga vulnerableng komunidad? Ang Kalahi SEEDS, hindi lang naman siya maliliit na infrastruktura. Ito rin ay tumutulong paglinang ng mga kakayanan ng ating mga kababayan, ng mga mamamayan sa komunidad na sila mismo ang mag-chart ng kanilang sariling development. Kapag kasi ang ating mga kababayan ay binigyan natin ng pagkakataon na sila mismo ang maglalathala ng kanilang landas, sila mismo ay unlad. Sama-samang pagkilos, sama-sama rin nilang napaunlad, nalilinang ang kanilang kakayanan na mapaunlad ng kanilang komunidad. Paano naman binago ng mga proyektong pang-infrastruktura ang seguridad at bilis ng transportasyon sa mga liblib na lugar? Dahil doon sa ating mga infrastruktura na ito, kung may mga kalsada na may mga tulay, syempre mas umiikli na yung kailangan na transportasyon o kaya naman yung mga serbisyo na dadala na natin doon sa ating mga kababayan. Hindi sa maglalakad ang ating mga kabataan ng ilang kilometro papunta ng school, mas mapapalapit na. Yung mga produkto, mas madali na rin madadala sa mga pamayan. So paanong paraan naman mas nagiging handa at livable ang isang barangay kung ang mga residente mismo ang mga nagpapatayo ng infrastruktura? Kapag sila mismo yung nagpapatayo ng infrastruktura, meaning ito talaga yung kanilang pangangailangan. At ibig sabihin, kung kanila yung pangangailangan, kanila rin iyon na pangangalagaan. Alam nila kung ano yung kailangan, alam nila kung paano iyon magiging stable o magiging sustainable. So sila mismo yung gagawa ng paraan na matapos iyon, complete as planned at magpatuloy ang paggamit nito hanggang sa kanilang mga kaapu-apuhan. Mga ka-fast break, ang Kalahi SEEDS ay hindi lamang patungkol sa mga semento at bakal. Ang tunay na tagumpay nito ay ang pagtuturo sa mga mamamayan na sila ay may boses at kakayahan na baguhin ang sariling komunidad nang hindi lamang nag-iintay ng utos mula sa itaas. Indeed, the Kalahi SEEDS of the DSWD is a program that helps make our daily lives better with livable communities. This has been Lois, your host, serving you with extra love and extra care. See you again next week dito sa Fast Break!